Tatlong araw bago ang Valentine's Day, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng bentahan ng mga bulaklak sa Dangwa. Ang latest mula sa Dangwa, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasa 56 na individual, kabilang ang mahigit 20 menor de edad sa Tondo ang dinampot ng Manila LGU dahil sa paggala sa 10 oras ng gabi. Umiiral pa rin po sa lungsod ang curfew dahil sa mga kaso ng COVID-19. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa pag-ikot ng Rahabago Police kagabi, 56 ang dinampot nila sa Tondo, Maynila. Lumabag umano sila sa curfew at iba pang ordinansa, gaya ng hindi pagsusot ng face mask, pakikipag-inuman sa kalsada at iba pa. 25 sa kanila, mga minor de edad. Kayo ay lumabag sa mga ordinansa ng iba't ibang ordinance violation. Ang isa sa kanila, hindi pa bumaba ang amats kahit hinuli na ng mga pulis. Hinihuli niya ako. Wala ko kasalanan. Huwag ka naman ganyan dahil malakas ang kaloob ko. Makita ang kalooban dito ko. Ba't hinuli ko? Bakit? Wala naman ko saan. Ayon pa sa kanya, hindi ako lasing. Hindi ko lasing. Ang isa sa mga kainuman niya, hindi na magkanda o gaga sa kapipigil sa kanya. Hindi na inom, kaya pinuntahan ko para ayaw ko na. Kasi meron na nga nag-ikot na bawal ka, hindi ko rin. Wala. Ako. Okay, sinasama ko. Wala mo. Ako ang kaya ko. Wala naman, pero naisip lang po nakainom. Naisip lang niya, pero andun nga, siyempre, mayroon tayong sinusunod na batas. Mayroon din namang nadamay lang daw. Naglilipat daw kasi sila ng magkahulihan. Meron po kasi nagiinuman sa baba eh. Bagong lipat lang po kami. Tapos yung mga nagiinuman umalis na, so kami na lang naiwan. Ang ilan namang magulang hindi maiwanan ng kanilang mga anak. Naging emosyonal pa ang nanay ng isang 90 taong gulang na batang babae. Siyempre naaawa din po ako kasi siyempre nanay ako eh. Di ko naman po alam na lumabas yung anak ko, nautusan. Kaya nung nalaman ko, siyempre nataranta po ako. Hanggang po hindi ko siya maiwan, kanina pa po ako rito, di ko magawang iwan. Sabi ko, dahil baka mamaya maghanap. Kwento niya, inutusan lang daw bumili sa tindahan ng kanyang anak. Nautusan po nung tita niya bumili po ng ice tubig. Sakto po, wala pa pong face mask. Kasama din po niya yung pinsan niya, pamangkin ko po. Natsempohan lang po sila. Nakikita natin na malaking faktor yung mga bata na minsan na pinag-uumpisahan ng gulo sa kalsada. Kaya ito pong ating isinasagawang operasyon ay bilang prevention na rin sa pagkaka-involve ng mga bata sa mga trouble o anumang riot dito sa aming sakop. Maharap sa reklamong paglabag sa city ordinances ang mga nahuli. Itinurn over naman sa DSWD ang kustudiya sa mga bata. Doon sila nagpalipas ng gabi. Naniniwala po kami, ang Rahabago Police Station at ang buong Manila Police District na malaking bagay. Sabi nga po nila, prevention is better than cure. So wag na po nating hintayin may mangyaring krimen bago tayo umaksyon. Darlene Kai, GMA News. Mga nakamiss sa mga mahal nila sa buhay rito sa bansa ang kabilang sa mga unang dumating sa pagbubukas ng Pilipinas sa mga fully vaccinated foreign tourists. Balitang hatid ni Jamie Santos. Galing Bangkok, Thailand ang ilang dayuhang namataan naming sa NAIA Terminal 1. Ang US citizen na si Brian James Duda magbabakasyon sa Bohol. 4 na linggo raw siya rito sa bansa. Bagaman may kalituhan daw sa unang araw ng pagluluwag sa restrictions, masaya raw siyang nakarating sa Pilipinas. It's fantastic that I actually have a way to come here because I would not want to quarantine for 2 weeks or have to go through any of that painful process. Masaya rin ang US citizen ding si Ronald Eugene Henderson na dahil sa travel restrictions ay nawalay sa asawang dito nakatira. I've struggled to come home because I was stuck away from my wife for 2 years because I couldn't come back in. It's about time. Catch up, everybody back to work, go back to work, put some food on the table, let everybody start living again. My heart goes out to the Filipinos because they've struggled for 2 years now. Kasamang sumalubong sa mga turista si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Isa sa mga dumating ang Brito na si Keith na ngayon na lang ulit makikita ang kanyang girlfriend matapos ang 18 buwang pagkakawalay. For everybody, it's just been a stressful 2 years, yeah?
You know, there's so many people who suffered. Now I'll get in a taxi, go to Subic, and then hopefully I can sit down for tea with my girlfriend. We're only open to countries na visa-free. Visa-free countries, that's about, I think, 156 countries. Visa-free, kasama doon ang Korea, Japan, top markets, Canada, US, Europe. A lot of the countries are visa-free. Isa sa mga dokumentong hahanapin sa mga turista ay ang vaccination certificate sa bansa kung saan sila nagpabakuna. Para mas mapadali ang proseso, magparehistro sa One Health Pass para sa QR code na ipapakita sa Bureau of Quarantine. Ang South Africa na si Matthew, fully vaccinated ng Sinovac, pero kailangan mag-quarantine ng 6 na araw dahil hindi kinilala ang vaccine certificate galing China. Everything is legitimate. You can scan here for the QR code for it to be checked, but it's not valid. Okay. So, and they're looking for, from you, and some international vaccination card. And they said there's no agreement between China and Philippines. Sinovac naman is accepted here. May reciprocity sa ibang mga bansa like Japan, Korea. Pag tanggapin nila yung vaccination certificate natin, tatanggapin rin natin yung sa kanila. But kung fully vaccinated, as long as tanggap dito sa Philippines at WHO, pwede naman. Bukod sa fully vaccinated, dapat may negative RT-PCR test result 48 hours bago ang flight pa Pilipinas. At may travel insurance para sa COVID-19 treatment na hindi bababa sa $35,000 o mahigit 1.5 milyong piso. At 6 months na validity ng passport. Sa pinakabagong protocol, hindi na required magkaroon ng return ticket ang mga balikbayan, banyagang may asawang Pinoy at mga anak ng Filipino citizen. Papayagan na rin ang mga dayuhang gustong manatili sa Pilipinas ng lagpas ng 30 days. Basta, kailangan nilang mag-secure ng entry exemption document. Inaprobahan na rin ng IATF ang rekomendasyon ng DFA na kilalanin ang mga national COVID-19 vaccination certificate ng Brazil, Israel, South Korea at Timor-Leste. Pero sa Mactan, Cebu International Airport, pinapayagan ang mga banyagang turista, mapabakunado man o hindi. Galing sila sa Singapore, Qatar, Dubai at Hong Kong. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, pag-uusapan pa ng IATF ang pulisiya ng Cebu. Pinapayagan nila ang pagpasok ng unvaccinated foreigners. Paliwanag naman ng Special Medical Advisor ng National Task Force Against COVID-19 sa mga pagluluwag. This is what we call risk-based approach. Yung Omicron ay nandito na. So wala na tayong hinaharang na iba pang variant. Ang importante ay sila ay fully vaccinated. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization laban sa premature lifting ng COVID-19 restrictions para hindi na muling sumipa ang kaso. Jamie Santos, GMA News. Low risk na ulit ang classification ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa grupong Octa Research. At posible raw na maging very low pa ang classification sa susunod na buwan. Balita hatid ni Lay Alves. Mahigit 1 buwan matapos sumipa ang COVID cases, bumalik na sa low risk ang sitwasyon ng COVID-19 sa Metro Manila base sa pagsusuri ng Octa Research. Ayon sa Octa, very low na ang healthcare utilization rate at ang reproduction number o antas ng hawaan na nasa 0.25 as of February 9. Yan ay kahit nasa moderate level pa ang average daily attack rate at positivity rate. There are still infections, but not a lot of hospitalizations. Bakit? Mainly due to the vaccination. So because of the high levels of vaccination in the NCR, hindi siya nagtra-translate to hospitalizations. Posible raw na sa pagtatapos ng buwan, nasa 1,000 to 2,000 na lang ang daily cases sa buong bansa. 200 o mas mababa pa ang sa Metro Manila. Ngayong lumulutang na ang posibilidad ng Alert Level 1 sa NCR, mabuti pa ring mag-ingat sa COVID-19. Kaya paalala ng gobyerno, hanapin ang safety seal sa mga establishmentong pupuntahan. Summer is coming. No, we'd have to patronize facilities and establishments who have, aside from having the DOT safety or accreditation, no, meron po dapat silang safety seal niya just to assure them that they're in safe hands, that they'll be enjoying a safe vacation. Tingin naman ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, mahalagang pataasin pa ang vaccination coverage bago ibaba ang alert level, lalo't election period na. Meron din tayong campaign period
because of the campaign period. Nakita niyo man during the proclamation rally, parang hindi nasusunod lahat ng minimum public health standards. Tuloy-tuloy naman ang pediatric COVID vaccination sa buong bansa sa mahigit 38,000 na naturukang edad 5 hanggang 11 simula noong Lunes. 4 lang daw ang naitalang may minor side effect ayon sa Health Department. Problema ngayon, 10% pa lang ng target population na 90 million ang natuturukan ng booster shot sa bansa. Yung boosters talagang challenge, no? Kasi syempre, kailangan ng mas matinding pag-educate. Kaya nga itong NVD, National Vaccination Day Part 3 natin, in-extend na ni Secretary Duque ng 1 linggo para talaga matodo natin yung boosters. By and large, siguro makita natin after a month, pwedeng tumalo na yan kasi 3 months na from the time we had the policy. Para mas makatulong sa bakunahan, gagawin na ring vaccination site ang LRT Line 1 Baclaran Station. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, kalahok din sila sa ikatlong National Vaccination Days, booster shots ang ibinabakuna sa istasyon na bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Hinimok naman ng Labor Department ang mga private employer na huwag ideklarang absent ang mga magulang na sinamahan ng mga anak na magpabakunang sa inilabas na resolusyon ng DOLE. Kailangan lang magpakita ng pruwebang pinabakunahan ng empleyado ang kanyang anak. Lay Alves, GMA News. Mahigit 4,000 ang bagong COVID cases base po sa datos sa DOH kahapon. Mahigit 93,000 ang active cases o nagpapagaling pa. Mahigit 7,000 naman ang nadagdag sa mga gumaling kaya mahigit 3.4 million na ang total recoveries. Bumaba sa 15.1% ang positivity rate o bilang ng mga nagpositibo sa mahigit 36,000 na nagtest. Mild symptoms pa rin po ang pinakamarami sa lahat ng active cases. Sinundan ang asymptomatic, moderate, severe at critical. Ibinasura ng COMELEC First Division ang mga petisyong nagpapadisqualify kay Bongbong Marcos sa pagtakbong Pangulo. Inilabas ang desisyon ilang araw matapos ang retirement ni dating Commissioner Rowena Guanzon na naunang nagsabing pabor siya sa disqualification. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa botong 2-0, ibinasura ng COMELEC First Division ang consolidated petitions para i-disqualify si presidential candidate Bongbong Marcos. Inihain ang mga petisyon ng grupo ni Bonifacio Ilagan at ng grupo ng Akbayan kaugnay sa hindi paghahain ni Marcos Jr. ng income tax returns noong 1982 hanggang 1985 nang si Marcos Jr. ay Vice Governor at Governor ng Ilocos Norte. Na-consolidate din ang petisyon ni Abubakar Mangelen na nagpakilalang duly elected chairman ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido kung saan tumatakbo si Marcos. Pinapawalang bisa ni Mangelen ang Certificate of Nomination and Acceptance ni Marcos. Sa desisyong pirmado ni Commissioner Amy Ferolino at Marlon Casquejo, sinasabing hindi pwedeng ipataw kay Marcos ang parusang perpetual disqualification from holding public office o habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno dahil hindi pa epektibo ang parusang ito noong mga taong hindi naghain ng income tax return si Marcos. Sabi pa ng COMELEC First Division, wala rin sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court at ng Court of Appeals ang parusang perpetual disqualification laban kay Marcos. Ang ganitong kabigat daw na parusa na magtatanggal sa karapatan ng isang mamamayan ay dapat malinaw na nakasaad sa desisyon. Pwedeng ma-disqualify sa pagtakbo ang sinumang nasentensyahang makulong ng mahigit 18 buwan. Pero sa desisyon ng COMELEC First Division, binanggit nitong hindi naman napatawan ng ganitong parusa si Marcos ng Court of Appeals. At hindi rin daw pwedeng baguhin ng COMELEC First Division ang desisyong iyon ng CA. Sa ikatlong issue kung na-convict na ba si Marcos sa isang krimeng may moral turpitude na basehan para ma-disqualify ang isang kandidato, sagot ng COMELEC First Division, hindi. Dahil hindi naman daw immoral ang hindi paghahain ng income tax returns. Pwedeng araw na multa lang ang parusa rito. Tinanggap din ng First Division ang isinumite ng kampo ni Marcos na resibo mula sa Land Bank na patunay umanong nabayaran nila ang tax deficiencies. Binabanggit pa ni Ferolino ang naging desisyon noon ng Supreme Court sa kaso ni Marcos Jr. at Imelda Marcos, na nagsasabing ang pagkabigong maghain ng tax return ay hindi krimeng may moral turpitude. Sa ika-4 na issue kung qualified na mahalal si Marcos, ang sagot ng First Division, affirmative.
Ipiniliwanag din ng First Division kung bakit ngayon lang lumabas ang desisyon. Alam daw ng First Division na malapit na ang eleksyon, pero hindi raw dapat minamadali ang isang bagay na magtatanggal sa karapatan ng isang kandidato. Inilabas ang desisyon matapos magretiro ni Commissioner Rowena Guanzon na dating presiding commissioner ng First Division. Bago magretiro, inihayag ni Guanzon na ang kanyang boto ay para i-disqualify si Marcos. Pero hindi na nabilang ang boto ni Guanzon dahil nagretiro siya bago lumabas ang desisyon. Welcome para kay Marcos ang naging pasya ng COMELEC First Division. Yes, that is of course that is a good result for us. And now maybe we can carry on with the campaign without all of these distractions that were put in the way and allow our people to make their own decision and to vote for who the candidate is that they want. Pero para sa akbayan, malaking dagok sa electoral democracy ang desisyon ng First Division. Pero hindi raw sila pinanghihinaan ng loob dahil aapela raw sila sa COMELEC Bank at itutuloy ang laban hanggang sa huli. Outrageous naman ang tawag ng petitioner na si Eta Rosales sa desisyon. Si Attorney Howard Calleja, abogado ng grupo ni Ilagan, hindi na raw nagulat sa desisyon. Pero imbis daw na tuldukan na ang issue sa disqualification, mas lalo niya nagkaroon ng duda sa kaso at sa COMELEC. Lahat ng hakbanging legal ay gagawin daw nila para anya lumabas ang katotohanan at makamit ang hustisya. May nakabinbin pang isang disqualification laban kay Marcos sa COMELEC Second Division. Habang nakaapela naman sa COMELEC Bank ang dalawang petisyong una na ring ibinasura ng Second Division. Tina Panganiban Perez, GMA News. Malabo raw pagbigyan ng LTFRB ang hirit na taas pasahe ng ilang transport group. Sa gitna nito, may nakaamban na namang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. 6 na linggo pa lang tayo sa 2022, pero walang preno na ang taas presyo ng petrolyo. At sa susunod na linggo, sabi ng Energy Department, may adjustment po na pa-increase po, but the amount I really have to contend muna to issuing any statement. Wala pang datos kung magkano. Ang tiyak, dahil imported at deregulated sa Pilipinas ang langis, tali ang kamay ng gobyerno sa galaw ng presyohan nito sa international market. Malakihan po talaga ang problema natin sa price. Hindi lang po tayong bansa ang ganyan. In fact, even Japan as one of the biggest consuming countries, nagiging price taker din sila. Wala din silang sariling indigenous supply. Even Europe, kung titingnan ninyo ang threat ngayon with Russia, may problema sila ngayon, hindi lang sa supply, pati sa price. Manibagong pasakit ito sa mga taxi driver dahil halos 70 pesos na kada litro ang gasolina. Isa 600 yun. Mga ilang oras po yun? 24 yun na oras, oo. Minsan nakakaisip ako. Na ano po? Hindi ako bumibiyahe. Sabi ko, pahinga muna ako. Dahil wala akong kita eh. Talo rin ang mga jeepney driver sa 49 to 61 pesos na presyo ng diesel. Dati-rati raw bago magpandemya, mayat-maya ang biyahe ng mga pampaserong jeep dito sa Roses. Pero ngayon, oras daw ang kanilang binibilang dito sa kanilang waiting area sa paghihintay para makapamasada. Minutes lang po, makakaalis na po kami, puno na po yung jeep namin. Ganyan. Ngayon? Ngayon po, wala, abutin po ng 1 oras kalahati. Kaya hirit ng pasang Mazda at iba pang transport group. Ibalik na yung 10 pesos na inaprobahan nila ng 2018 para naman ang ating mga jeepney drivers ay kahit paano'y makabawi. Pero sabi ng LTFRB, the policy of the board right now is wag muna kasi meron naman po tayong nakaamban na fuel subsidy po na ibibigay na within the month or first week of March. Pugos sa produktong petrolyong pangsasakyan, pati naman langis na panluto, mahal. Sa Marikina Public Market, 20 to 40 pesos ang taas presyo ng palm oil. Sa coconut oil, 15 to 50 pesos naman. Kaya mabenta ang mga tingitinging mantika. Ina-adjust po namin yung takal niya para hindi na rin namin mabago yung presyo. Nagmahal din ang palm oil at coconut oil sa Pasig Mega Market. Meron po kaming halaga 10 piso para sa mga walang budget talaga. Kung anong gusto nilang presyo na bilhin, kunyari budget nila 20, halagang 20. Ayon sa isang sub-dealer ng mantika. Una, sabi nila dahil nga daw sa kopra, tumataas daw presyo ng kopra. Kaya tumataas yung coco oil, sumasabay yung palm oil.
Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ng Department of Trade and Industry at Philippine Coconut Authority. Una nang sinabi ng PCA na dahil tumaas ang presyo ng kopra na ginagamit sa paggawa ng mantika, sumipa rin ang presyo ng cooking oil. Kaya para makamenos, dumidiskarte muna ang mga vendor. Nanginayang kami, inuulit namin yung mantika yung lagay sa kawali. Kasi mahal kasi yung mantika. Isang beses lang. Medyo nagtaas na kami ng konti sa paninda para mabawi naman din yung puhunan. Marisol Abduraman, GMA News. Umaaray naman ang ilang negosyong kainan dahil sa matumal na nga ang benta. Problemado pa sila sa pagbabudget dahil sa taas ng bilihin. Balitang hatid ni Corinne Katibayan. Inabutan naming nagliligpit ng gamit ang tindera sa karinderya na si Eileen. Ilang linggo na raw silang nalulugi dahil matumal ang benta. Tiyaga lang kami, puyat pa. Kasabay pa raw niyan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at rekado. Tulad na lang ng mantika na halos gamit sa pagluluto ng lahat ng kanilang paninda. Hindi naman daw sila makapagtaas ng presyo. May epekto po. Lalong-lalo na po ngayon matumal. Sobrang tumal, ilang linggo na po. Kaya ulam namin maraming natitira eh. Uulamin na lang din daw ng tinderang si Maricel ang tira nilang paninda ngayong araw. Matumal. Minsan matumal, minsan mabenta. May tirang ulam, inuulam na lang namin. Corinne Katibayan, GMA News. Sa tansya ng gobyerno, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga walang trabaho nito pong Enero. Kasunod ito ng paghihigpit sa protocol nang dumami uli ang mga nagka-COVID dahil sa Omicron variant. Balitang hatid ni Maki Pulido. Apat na buwan na sa job hunting si Laika. Kailangan niyang matulungan ang pamilya niya sa Bohol na nasalanta ng bagyong Odette. Panay ang pasa niya ng resume pero wala pa ring sumasagot. Tipid-tipid din muna siya para may pamasahe at panggasto sa ibang requirement tulad ng pulis at NBI clearance. Naiya na din po ako sa mga tito ko. Ganun. Kasi doon binibigyan po ako ng pamasahe. Ganun po, mahirap. Daing pa rin ng maraming Pilipino ang kawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Noong 2020, kainitan ng COVID lockdowns, 10.4% ang unemployment rate. Bumaba na yan sa 7.8% noong 2021, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero mataas yan kaysa sa 5.1% noong 2019 bago ang pandemya. Mataas pa talaga. Kaya kanina yung estimate ko, mga between 1.4 to 1.5 million pa ang kailangang mabawi, kumbaga, kung titingnan natin yung pre-COVID levels noong 2019. Nitong Nobyembre at Disyembre, kasabay ng pagluwag ng quarantine restrictions, tumaas ang bilang ng mga naghahanap ng trabaho. Pero bigo ang marami sa mga naghanap ng trabaho. Kaya sa panahong yon, bahagyang tumaas pa ang bilang ng walang trabaho. 6.5% o 3.16 million noong Nobyembre, 6.6% o 3.27 million naman noong Disyembre. So itong 910,000, dagdag ito sa labor force participation. Ang 800 sa kanila ay nakahanap ng trabaho. So ito yung nagdagdag din doon sa employment. Pero yung 110,000 hindi nakapaghanap ng trabaho, naging unemployed. So ito yung naging dagdag naman doon sa unemployment rate. So hindi lahat na nag-participate, as I explained, will find jobs. Si Marlon nawala ng trabaho noong Disyembre. Ngayon, naipon ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Itong January lang. Nakano na po ako ma'am, naka-10 na. Puro tatawagan. Sa amin, pag matagal na nag-a-apply na gano'n na sabing tatawagan, pag sinabing tatawagan, huwag ka nang mag-umasa. Natatawagan ka. Iba pa ang bilang ng mga underemployed o yung mga may trabaho pero kailangan pang rumakit para sa dagdag kita. Noong 2019, 13.8% ang underemployment rate. Noong isang taon, 15.9% ito katumbas ng nasa 7 million workers.
Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, inaasahan pang tataas ang unemployment rate ngayong Enero kasabay ng paghihigpit dahil sa dami ng mga tinamaan ng Omicron variant. Pero pansamantala lang daw ito. Ngayong binibilisan daw ang COVID vaccination at binubuksan ng iba pang mga industriya, mas marami pa raw malilikhang trabaho. At sa pagbaba pa raw ng alert level sa Metro Manila dahil sa pagkonti na rin ng mga magkakasakit, inaasahan daw ni Secretary Chua na bababa pa sa alert level 1 ng NCR na magdaragdag daw ng 191,000 jobs at mahigit 1 billion pesos sa ekonomiya. Maki Pulido, GMA News. Huli ang 3 lalaki na suspect sa pagpatay sa isang minor de edad sa Tondo, Maynila. Ang mainit na balita hatid ni Darlene Kai. Nakitang naglalakad ang 3 lalaking ito sa Tondo, Maynila madaling araw kahapon. Maya-maya, nagmamadali na silang lumayo sa Mel Lopez Boulevard. Hindi kita sa video, pero pinagbabaril na raw noon ng 15 taong gulang na lalaki. Kaagad nagkasa ng follow-up operations ang pulisya. Arestado sina Elian Crisostomo, John Andre Villanueva at Prince Jack Cabigaw. Positibo silang kinilala ng nakasaksi sa pangyayari. Isa pa kasama niya. Sa atin pong initial na investigation, ito ay merong dati ng alitan o hidwaan kung saan itong kabilang grupo, itong grupo ng mga suspect ay gumante doon sa biktima. Nung makakuha po tayo ng lead at mahalagang impormasyon, hindi na po natin sinayang sandali at nahuli po natin sa lugar ng malapit lang po dito sa pinangyarihan ng krimen. Nakuha sa kanila ang 2 baril na may mga bala at isang patalim. Aminado naman ang mga suspect na sila ang pumatay sa biktima. Yung tropa ho namin, pinatay din ho nila. Ngayon kinagabihan, bumuelta lang po kami. Wala ho may dala na ho kami, ganun na po talaga. Matagal na raw ang alitan sa pagitan ng 2 grupo sa Tondo. Ang isa sa kanila, nabaril na umano ng grupo na kinabibilangan ng biktima. Patay din po yun, ma'am, yung babaeng kasama ko. Kaya po, ang laki ng galit namin sa kanila. Kaya po namin nagawa yung ganong ginawa namin, ma'am, kasi dala po ng emosyon. Kasi po nakakadalawa na po sila eh. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin, ma'am. Gusto na po talaga namin silang gantihan. Tumangging magbigay ng pahayag si Cabigaw. Murder ang reklamong isasampa laban sa kanila. Darlene Kai, GMA News. May kasabihan, hindi baling single basta't wag lang maloloko, lalo na ng mga sindikato. Ang mga paalala ng otoridad para wag maging biktima ng online love scam sa balitang hatid ni Oscar Oida. Chinek ko ngayon yung profile picture niya. Nakita ko sobrang ganda. As in sobrang ganda talaga niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Tino. Tila na in love at first sight umano siya nang makita ang profile pic ng isang babaeng nakilala niya online na si Andrea. At habang tumatagal, lalo raw nahulog ang loob niya rito. Hindi tumatakbo yung araw na hindi kami nagkaka-chat, nagkakausap. Kaya naman maski raw dumadalas na ang paghingi ni Andrea ng pangload, di niya ito minasama. Kahit daw ang paghingi nito ng pambayad ng ilaw o pampagamot sa kaanak na may sakit. Yan ay kahit ayaw daw magpakita sa kanya ni Andrea. Pero tuluyan ang nagduda si Tino ng isang araw. Meron daw na sinanla na lupa yung tatay niya. Parang tutubasin daw niya. Yun na, may iba na yung katob ko nun. Ayon sa NBI Anti-Cybercrime Division, na biktima si Tino ng tinatawag na love scam. Gamit umano ang mga peking account, makikipagkilala ang suspect sa target na biktima, makikipagkaibigan, paiibigin, at kalaunay, pagkakwartahan ang biktima. Love scam po, just like any other scams online, ang pinagkaiba lang po nito, ang tina-target nito yung emotional vulnerability ng mga victims natin. Sa pag-aaral ng Kaspersky, isang multinational cybersecurity company, tumaas daw ang bilang ng mga kaso ng love scam noong 2020 kung kailan naging limitado ang galaw ng mga tao dahil sa pandemya. Sabi ng NBI, minsan nga raw
foreigner pa ang pakilala ng mga ito at naghahanap ng mapapangasawa. Dumadating sa punto na sasabihin magpapadala ng package o kaya meron silang retirement plans. So yung biktima naman, na-e-entice sila. Karaniwan daw pinipili ng mga scammer ang kanilang mga bibiktimahin base sa mga nakasaad sa mga social media account ng biktima. Isa kang retired professional, tapos wala sa view ng profile mo yung family members or kasama mo lang yung mga alaga mong pusa, alaga mong kahit anong hayop. Isa pa umuno sa mga senyales na ito'y love scam kapag anumang pilit mo, ayaw nitong magpakita via video call man o personal. At ang pinaka-red flag ay pag nagsimula na itong manghingi ng pera. Kaya paalala ng NBI lalo sa mga naghahanap ng pag-ibig online. Make sure na yung mga nakakausap po nating sa social media or sa mga dating apps, kilalanin po nating mabuti and hindi lang through chats or call. Oscar Oida, GMA News. Samantala mga kapuso, ilang araw na nga lang po ay Valentine's Day na. May mga plano na ba kayo para sa mahal ninyo sa buhay? Aba, tinanong po namin ang ating mga manonood at si Abdul Hassan, ang sabi ay magbibigay daw ng tsokolate at bulaklak sa kanyang loved ones. Magkakaroon din daw sila ng salo-salo sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Si Cassie Jose naman, ipagluluto ang asawa at mga anak niya ng mga paborito nilang ulam. Habang si Lance Ventura, pagmamahal daw ang ibibigay sa kanyang mga magulang para sa magandang relationship ng family nila. At kahit naman daw Valentine's, araw-araw naman daw pinaparamdam ni Anthony Partible na espesyal ang kanyang asawa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment po doon. Listado ang modo sa pagtangay ng motorsiklo sa Quezon City. Huli ang isa sa mga sospek na nakuhanan pa ng granada. Balitang hatid ni James Agustin. Nakahinto ang isang motorcycle rider sa Quirino Highway nang lapitan siya ng dalawang lalaki at bigla na lang sumakay sa kanyang motorsiklo. Ang ikalawang lalaki na sumakay ang makikitang nagmaneho na ng motorsiklo papaalis sa lugar. Nangyari ang lahat ng yan ilang minuto lang matapos ihatid ng rider ang kanyang girlfriend. Pagbaba niya ng girlfriend niya, inipit na siya ng dalawang suspect natin. No? Unang sumakay ng isang suspect sa likod, niyakap na siya, tinutukan na siya ng baril. And then, ng isang suspect, yun nung sumakay sa harap. Bale nangyari, sinandwich na siya. Ipit na siya, tapos binyahe na siya. Ayon sa pulisya, ibinaba ng mga salarin sa P. de la Cruz Street ang lalaking rider at saka tuluyang tinangay ang motorsiklo. Sa follow-up operation na aresto sa Barangay Gulot, ang suspect na si Elvin Olivere habang nakatakas ang kanyang kasamahan. Si Olivere ang nahuli kam na nagmaneho ng motorsiklo. Nagkaroon tayo ng backtracking, no? Na-backtrack natin hanggang natuntun natin kung saan sila pumunta, pumasok sila. Simula yung ninakaw niya ng motor hanggang pag-aresto siya, hindi huminto ng ating mga operatiba hanggang natuntun siya. Nabawi kay Olivere ang ninakaw ng motorsiklo. May nakuha pa umano sa kanyang hand grenade. Ang suspect dati na rin nakulong dahil sa mga kaso may kinalaman sa illegal na droga at pagsusugat. Medyo kan po ng kasama ko na mga ano lang daw, mga hold up lang daw. Hindi ko alam na gano'n ang gagawin niya. Wala pong trabaho kasi yung lisensya ko, hindi ko pa natutubos eh. Maharap si Olivere sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 at illegal possession of explosives. James Agustin, GMA News. Huli ang dalawang Chinese na miyembro umano ng Kidnap for Ransom Group na nambibiktima umano ng mga kababayan nila dito sa bansa. Babala po, sensitibong video ang inyong mapapanood. Balitang hatid ni John Consulta. Kita sa video ang isang Chinese national na nagmamakawa habang nakahiga sa kama. Maya-maya lang, pinagpapalo na ang dayuhang biktima ng isa sa mga dumukot sa kanya. Ilang saglit pa, makikitang duguan na ang muka ng sinaktang Chinese.
Matapos maitimbre si NBI-NCR, agad sinalakay ng mga ahente ang hideout ng grupo sa Parañaque. Arestado ang 2 Chinese national na miyembro umano ng Chinese Kidnap for Ransom Group. Na-recover naman ang 2 baril, isang long firearm, assorted na mga bala at mga posas. Mga Chinese national na nagpunta dito sa ating bansa na nagkukunyari o nagre-represent as legitimate na mga loan companies. Ang modus nila ibibigay kagad yung pera, yung cash at walang collateral. Ang problema na pagka na-default ka sa payment, doon ka na nila ikukulong at sasaktan para makapagbayad ka. Ipinapadala rin umano sa mga kaanak ng mga biktima ang video ng pananakit para mapilitan sila magbayad. Mensahe ng NBI sa mga dayuhang Chinese sa bansa. Binabalaan yung mga Chinese nationals at kasama rin po yung mga Filipino-Chinese na wag po tayong bastang maniwala sa mga modus ng grupong ito. Pagka hindi po kayo nakabayad dyan, doon na po kayo kikidnapin at itutorture nitong grupo at yun na nga, ay pipirsahin kayo magbayad. Naharap sa reklamong kidnapping with serious illegal detention at illegal possession of firearms ang mga inaresto. Magsasagawa ang NBI ng follow-up operation para malaman natin kung sino pa ang kanilang mga kasama. Aalalayan din natin para makakuha ng hustisya ang iba pang na biktima ng organized crime group na ito. John Consulta, GMA News. Habang nakabreak sa music scene, busy naman ang ilang BTS members sa kanilang mga hobby. Sa IG story, pinakita ni V ang kanyang self-defense training with swabbing execution ng moves. Si Jungkook naman, tuloy ang boxing training for health and fitness goals. Pinusuan naman ito ng ARMY. Samantala, update naman po tayo sa sitwasyon sa Dangwa at Divisoria ilang araw bago ang araw ng mga puso. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, abala mga flower vendors dito sa Dangwa sa inaasahang dagsanang mamimili ngayong weekend ilang araw bago ang araw ng mga puso. Kaya single ka man o may jowa, mga kapuso, merong bulaklak at regalong nakalaan para sa'yo dito sa Dangwa. Sari-saring kulay, hugis at uri ng bulaklak ang nakadisplay dito sa mga pwesto na nagbebenta ng bulaklak sa Dangwa Terminal sa lungsod ng Maynila. Bagamat kaunti pa raw ang mamimili, tuloy-tuloy ang pagdating ng supply ng mga bulaklak at material panggawa ng mga flower bouquet ngayong papalapit ng araw ng mga puso. Inaasang magiging mabili ang mga dati ng popular na mga bulaklak gaya ng mga sunflower, rosas at iba pang bulaklak na sari-sari ang kulay at hugis. Hindi man daw nagbago ang presyo ng mga supplier kumpara sa nakarang taon. Sa mga araw papalapit ng Valentine's Day, nagmamahal daw talaga ang bulaklak dahil nahango ang karamihan mula Baguio City. Ang presyo ng small round bouquet na puno ng sari-saring bulaklak, 500 pesos ang presyo. Ang medium size, 800 pesos at ang large bouquet, 1,000 pesos. Depende kung ano ang idaragdag mo o idaragdag mong mga bulaklak. Ang presyo ng large bouquet ng rosas, 2,000 pesos. Kung nais magdagdag ng sunflower sa bouquet, dagdag ka rin ng 150 hanggang 200 pesos kada isa. Meron din ditong mga dried flower bouquet na hindi nalalanta o namamatay sa halagang 800 pesos. Para naman daw ito sa mga ginugunita ang pag-ibig na walang kamatayan at pangmatagalan. Pero paano naman sa mga sawi o sawi sa pag-ibig o di kaya malamig ang darating na Valentine's Day? Pabirong may alok din ang ilang tindera dito. Bulaklak daw ng patay, simbolo ng namatay o di kaya nadurog na puso. Hindi naman papahuli ang Dangwa mula sa mga Valentine's balloon hanggang sa mga stuffed toys at syempre mga bouquet. Meron din dito. Pati pa pang setup para sa online Valentine's Day, meron din. Kahit sa Lunes pa ang araw ng mga puso, pwede na raw bilhin ayon sa mga tindera ang mga bulaklak para sa iyong special someone dito sa Dangwa. Dahil bukod sa hindi ka na kailangan makipagsabayang pakoni sa dagsa ng tao sa Lunes, tatagal naman daw ang mga bulaklak basta ilagay lang sa tubig at itago sa malamig na lugar. At yan ang latest mula rito sa lungsod ng Manila. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. Getting married na sina crash landing on new stars at South Korean couple Hyun Bin at Son Ye Jin. Ipinost ni Ye Jin sa IG ang isang mini white gown at sinabing nahanap na raw niya ang taong para sa kanya. Destiny raw na nagkakilala sila ni Hyun Bin at ito na ang simula ng kanilang future together. Thankful din ang aktres sa support at love ng fans. Sabi naman ni Hyun Bin through his agency na ang engagement ang pinakamahalagang desisyon sa buhay. Wala pang detail sa petsa ng wedding.
At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.